Ngayon ay ginugunitan natin si Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Sa panahon na marami ang nag-aakala na ang pananampalataya sa Diyos ay laban sa isip at agham, ang buhay ni Santo Tomas ay malinaw na patunay na ang Diyos ang pinagmumulan ng parehong pananampalataya at katwiran sa paghahanap ng katotohanan. Si Santo Tomas ay isang taong may pambihirang talino. Ngunit mas kapansin-pansin ang kanyang malalim na pagpapakumbaba. Sa kabila ng kanyang kaalaman, palagi niyang inuuna ang Diyos. Para sa kanya, ang pag-aaral ay hindi para magpakitang gilas, kundi isang uri ng panalangin. Madalas niyang sabihin na bago siya magsulat o magturo, siya ay lumuluhod muna sa harap ng Santisimo Sakramento. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pakikinig at pananatili sa Diyos. May isang kilalang pangyayari sa buhay ni Santo Tomas na naglalahad ng lalim ng kaniyang kabanalan. Matapos ang isang karanasan ng malalim na panalangin, sinabi niya, "Ang lahat ng aking naisulat ay tila dayami lamang kung ihahambing sa aking nakita." Hindi niya minamaliit ang kanyang mga gawa, kundi kinikilala niya na ang Diyos ay laging higit pa sa ating mga salita at talino. Ito ay nagpapaalaala sa atin na kahit gaano tayo katalino, mananatili tayo laging mga nilalang na umaasa lagi sa biyaya ng Diyos. Noong itinatag ng simbahan ang kapistahan ng Corpus Christi, si Santo Tomas ang inatasan ng Santo Papa na magsulat ng mga panalangin at awit para sa pagdiriwang. Mula sa kanyang pagsusulat ay isinilang ang ilan sa pinakamaganda at pinakabanal na awiting Eukaristiko sa tradisyon ng simbahan. Mga awiting hindi lamang kinakanta, kundi dinadalangin. Isa sa pinakakilala ay ang Pange Lingua, kung saan nagmumuni siya sa hiwaga ng katawan at dugo ni Kristo. Mula sa awiting ito, nagmula ang Tantum Ergo, na hanggang ngayon ay inaawit sa tuwing benediction at adoration sa Santisimo Sakramento. Sa awiting ito ay nihahayag ni Santo Tomas na ang hiwaga ng banal na Eukaristiya ay hindi kayang lubos maunawaan ng mata at ng isipan. Ngunit tinatanggap ng may pananampalataya. Naway matuto tayo kay Santo Tomas de Aquino na ang tunay na karunungan ay hindi nagtatapos sa kaalaman, kundi nagtatapos sa altar, sa harap ng katawan at dugo ni Kristo na ating sinasamba at tinatanggap. Santo Tomas de Aquino, ipanalangin mo kami.